May ospital sa Pampanga na hindi na ginagamit. Clark Air Base Hospital. Nakatayo simula pa noong World War II. Dito dinala ang mga sugatan. Mga sundalong Amerikano, mga sundalong Pilipino. Libo-libong tao ang namatay dito. Kaya sabi nila, haunted. Pero hindi lang haunted, buhay. Kasi ang mga nurse, nandun pa rin. Nag-aalaga pa rin. Kahit walang pasyente. Kahit patay na silang lahat. At sa mga taong papasok, sila na ang magiging pasyente. Habang buhay. Sa Clark Air Base, Pampanga, abandoned military hospital, nakatayo simula 1942. Si David Martinez, 28 years old, journalist, matapang. Kasama ang team niya, 3 sila. Si Ana, 26 years old, photographer, matalino. Si Rico, 30 years old, cameraman, maingat. Plano nila, mag-shoot ng documentary tungkol sa abandoned hospitals ng Pilipinas. At ang Clark Air Base Hospital ang first location. Kasi dito, maraming kwento, maraming sightings, maraming hindi maipaliwanag. Pero hindi nila alam na ang documentary nila magiging snuff film. November 28, hapon, 4 p.m. Dumating sila sa ospital. Malaki, 3 palatag, luma na. Mga bintana, basag. Mga pinto, bukas. Mga dingding, puno ng graffiti. Pero kahit luma, nakakatakot pa rin. Parang may nakabantay. Guys, ready na ba kayo? Tanong ni David. Tumanggo sina Ana at Rico. Kinuha ang equipment. Camera, lights, microphone. Pumasok sila. Ground floor. Mahabang hallway. Mga kwarto sa magkabilang side. Tahimik. Walang tunog. Pero may amoy. Amoy gamot, amoy bleach, amoy bulok. David, naamoy mo ba yan? Tanong ni Ana. Tumanggo si David. Oo, normal lang yan sa abandoned hospitals. Pero alam niya, hindi normal. Kasi ang amoy, sariwa pa. Parang kakabukas lang ng gamot. Parang kakalinis lang. Naglakad sila. Pumunta sa first room, Ward 1. Binuksan ni David ang pinto. Nakita nila, mga kama, 10 kama. Lahat may white sheets pa. Malinis, walang alikabok. Kakaiba, bulong ni Rico. Bakit? Tanong ni David. Kasi abandoned na to. Pero ang sheets parang bago pa. Lumapit si Ana. Hinawakan ng sheet. Malamig. Basa. David, basa yung sheet. Tumingin si David. Totoo. Basa. Pero bakit? Walang ulan, walang leak. Lumabas sila. Pumunta sa next room, Ward 2. Pareho. 10 kama, white sheets, malinis. Guys, may kakaiba dito, sabi ni Ana. Tumanggo si David. Pero tuloy pa rin sila kasi kailangan nila ng footage. 5 p.m. Nag-start na ang shoot. Nag-set up si Rico ng camera, nag-prepare si Ana ng lights. Si David, mag-host. Good afternoon. We're here at Clark Air Base Hospital, one of the most haunted locations in the Philippines. Built in 1942, this hospital served as a field hospital during World War II. Thousands died here, and according to reports, their spirits remain. Naglakad si David, papunta sa hallway, kasunod ang camera. Many people have reported strange occurrences, gurneys moving on their own, screams from empty rooms, and nurses in 1940s uniforms walking the halls. Tumigil si David, tumingin sa camera. Tonight, we'll investigate and see if the stories are true. Nag-cut si Rico. Okay, good take. Next scene? Pero biglang narinig nila ang tunog mula sa second floor. Kaluskos. Parang may gumagalaw. Nagtinginan sila. Ano yun? Tanong ni Ana. Umilim si David. Hindi ko alam. Tignan natin. Umakyat sila. Second floor. Mas madilim. Walang bintana. Mga ilaw lang mula sa flashlight. Naglakad sila.
Dahan-dahan, papunta sa source ng tunog. Ward 12. Tumigil sila sa harap ng pinto. Nakikinig. Tahimik na. Walang tunog. Binuksan ni David ang pinto at nakita nila. Gurney, nakapark sa gitna ng kwarto. May white sheet, nakatakip. Parang may katawan sa ilalim. Guys, may tao ba dyan? Bulong ni Ana. Umiling si David. Hindi, walang tao dito. Abandoned na to. Lumapit siya. Dahan-dahan. Hinawakan ng sheet. Hinila. At nakita nila. Walang tao. Pero may bakas. Ng katawan. Parang may humiga. Kakaalis lang. Namlamig si David. Ana, kunin mo to. I-document natin. Kumuha ng picture si Ana. Pero paglingon niya, nakita niya. Sa reflection ng lens. May nakatayo sa likod nila. Babae. Nakasuot ng white uniform. Nurse uniform. 1940s style. Nakatayo lang. Nakatingin sa kanila. Sumigaw si Ana. Tumingin sila. Pero wala na. Nawala. Ana, ano yon? Tanong ni Rico. May nakita ako. Nurse. Naka-white. Tumingin si David sa paligid. Walang tao. Baka imahinasyon lang. Pero alam niya, hindi imahinasyon. Kasi nakita rin niya sa reflection. Gabi na. 7 p.m. Nag-dinner break sila. Sa ground floor. Umupo sa lobby. Kumain ng sandwich. Pero tahimik lang. Lahat nag-iisip. Guys, totoo ba yung nakita natin? Tanong ni Ana. Tumanggo si David. Oo, nakita ko rin. Sa reflection. So, ano na? Tutuloy pa ba tayo? Nag-isip si David. Dapat umuwi na sila. Pero kailangan nila ng footage. Kailangan nila ng documentary. Tutuloy tayo. Pero mag-iingat tayo. Tumanggo sina Ana at Rico. Pero sa loob, takot na sila. 8 p.m. Bumalik sila sa second floor. Para sa night shoot. Nag-set up ulit si Rico. Nag-standby si David. Okay, rolling, sabi ni Rico. Nagsimula si David. We're now on the second floor, where most of the deaths occurred. According to records, this floor was used for critical patients, those who were badly wounded, and most of them didn't survive. Naglakad si David, papunta sa Ward 13, operating room. Binuksan niya ang pinto. Nakita nila, operating table, gitna ng kwarto. May bloodstains pa. Luma na, pero visible pa rin. This is the operating room, where emergency surgeries were performed, without anesthesia, without proper tools. Many died here, on this table. Lumapit si David. Hinawakan ng table. Malamig. Basa. Pero biglang narinig nila ang tunog. Mula sa likod. Pinto. Nagsara. Mag-isa. Tumakbo si Rico. Sinubukang buksan. Pero hindi nabubuksan. At biglang bumalik ang ilaw ng kwarto. Automatic. At nakita nila. May mga tao sa kwarto. 3. Babae. Nakasuot ng white uniform. Nurse uniform. 1940s style. Nakatayo lang. Nakatingin sa kanila. Gumingiti ang mga nurse. Pero ang ngiti nila, hindi normal. Malawak. Umabot hanggang tenga. Good evening, sabi ng isa. Boses niya malamig. Walang emosyon. Welcome to Clark Air Base Hospital. Lumapit sila. Dahan-dahan. We've been waiting for you. Napaatras sina David, Ana, at Rico. Sino kayo? Tanong ni David. Gumiti ang 3. We are the nurses. We work here since 1942. Pero patay na kayo. Tumanggo ang isa. Yes, we died, but we never left because our duty is not yet done. Lumapit pa sila. And now, you are our new patients. Sumigaw si Ana. Tumakbo sila, pero nakaharang ang mga nurse. Hinuli si Rico. Hinila. Dinala sa operating table. Hindi, bitawan niyo ako, sigaw ni Rico. Pero itinali nila. Siya sa table.
Hindi siya makagalaw. Lumapit ang head nurse. Kinuha ang scalpel. Luma, kalawasingan. Don't worry, this won't hurt much. Hiniwaan niya ang dibdib ni Rico. Dahan-dahan, mula sa leeg, pababa. Tumatagal. Sumisigaw si Rico, pero tuloy pa rin. Binuksan ang dibdib. Nakita ang loob, ang puso, ang baga. Kinuha ng nurse ang puso. Hinila, palabas. Sumisigaw pa rin si Rico, pero unti-unti nang humihina hanggang sa tumigil. Patay. Nakita ni na David at Ana, lahat. Pero hindi sila makagalaw kasi may humahawak sa kanila. Nakapako. Lumapit ang dalawang nurse kay Ana. You're next. Hinuli nila si Ana. Dinala sa kabilang table. Itinali. David, tulungan mo ako! Sigaw ni Ana. Pero hindi makagalaw si David kasi may humahawak na sa kanya. Mula sa likod, mga kamay, malamig, napakarami. Hinihila siya, pababa. Nakita niya sa refleksyon ng salamin, may nakapaligid sa kanya. Mga pasyente. Luma ang damit, 1940s. Mga sugatan. Walang braso, walang binti, walang mata. Lahat, hinihila siya. Help us! We need medicine! We need treatment! Sumisigaw si David, pero mas maraming humahawak. Hinihila pababa, sa sahig. Habang si Ana, pinaghihiwaan na ng mga nurse. Kinuha ang mga organs, isa-isa. Puso, baga, atay, bato, lahat, inalis. Sumisigaw si Ana, pero walang tumutulong. Hanggang sa tumigil ang sigaw. Patay na. At si David, nahihila na, palabas ng operating room, papunta sa hallway. Dinala ng mga pasyente sa 3rd floor, psychiatric ward. Doon ang pinakamaraming namatay, pinakamaraming multo. Itinulak si David sa loob. Nakita niya, kwarto, maliit, walang bintana, padded walls para sa violent patients. At sa loob, may mga tao, 10 tao. Lahat, pasyente, nakakulong, umuungol, umiiyak, sumisigaw. Pakawalan niyo kami! Wala kaming sakit! Gusto naming umuwi! Pero walang nakikinig. Itinulak si David sa loob, kasama nila. Nagsara ang pinto. Naglock. Hindi! Palabasin niyo ako! Sigaw ni David. Pero walang sumagot. Lumapit ang mga pasyente kay David. Hinawakan siya. Ikaw ba ay doktor? Makakatulong ka ba sa amin? Pakawalan mo kami! Pero hindi doktor si David. Journalist lang siya. Wala siyang magagawa. Umupo siya sa sulok. Umiiyak. Habang ang mga pasyente umuungol pa rin. Sumisigaw pa rin. Umiiyak pa rin. Kinabukasan, umaga, dumating ang security guard ng Clark Air Base. Regular rounds. Nakita ang van, nakapark sa labas ng hospital. Pero walang tao. Pumasok siya. Hinanap sina David, Ana at Rico. Pero walang nakita. Hanggang sa nakita niya, sa 2nd floor, operating room, 2 katawan, nakapatong sa operating table. Walang laman. Lahat ng organs, wala na. Kinuha. At sa 3rd floor, psychiatric ward, padded room, nakita niya si David, nakaupo sa sulok, umuungol, umiiyak. Pakialis na ako dito. Pakiuwi na ako. Please. Sinubukan ng guard na kausapin,
Pero hindi sumasagot si David. Umuungol lang, parang baliw. Dinala sa ospital. Real hospital. Pero hindi na gumaling si David. Nanatili sa psychiatric ward. Hanggang ngayon, umuungol pa rin. Umiiyak pa rin. Paulit-ulit ang sinasabi, "Pakiwalan niyo ako. Wala akong sakit. Gusto ko nang umuwi." Pero hindi na siya uuwi. Kasi ang isip niya, naiwan na sa Clark Air Base Hospital, sa 3rd floor, sa padded room, kasama ang mga pasyente, habang buhay. At ang ospital, bukas pa rin. Naghihintay pa rin ng susunod na bisita, susunod na journalist, susunod na pasyente. Kasi ang mga nurse, nag-aalaga pa rin. Kasi ang operating room, gumagana pa rin. Kasi ang psychiatric ward, puno pa rin. At hindi pa sila titigil hanggang sa mapuno ang lahat ng kama, hanggang sa mapuno ang lahat ng ward ng mga bagong pasyente, mga bagong biktima. Habang buhay. Mga taon ang lumipas, may nag-report pa rin tungkol sa Clark Air Base Hospital. May nakikitang mga nurse, naka-white, 1940s uniform. May naririnig na mga sigaw mula sa operating room. May nakikitang mga pasyente, naglalakad sa hallway. Pero walang pumapansin. Kasi alam nila, pag pumasok ka, hindi ka nalalabas. Pag naging pasyente ka, hindi ka nagagaling. Kasi ang Clark Air Base Hospital, hindi ordinaryong haunted place. Ito ay buhay na ospital para sa mga patay. At pag naging pasyente ka, ikaw na rin ay magiging patay. Pero hindi pa lalabas. Kasi ang duty ng mga nurse, walang hanggan. At ang mga pasyente, walang lalabas. Habang buhay. Mga tanong na hindi pa nasasagot. Ilang tao na ba ang naging pasyente sa Clark Air Base Hospital? Nasaan na ang mga katawan ng mga biktima? May paraan ba para ilabas si David? Bakit hindi pa rin umaalis ang mga nurse? At ikaw, pupunta ka pa ba sa Clark Air Base Hospital? Kung gusto mong malaman ng iba pang kwentong katulad nito, follow ang aming page para sa mas maraming horror stories mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. May kakilala ka bang nag-explore sa abandoned hospitals?